Dahil ang sugatan ay ang takot kay Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ang papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang tunay at tanging nag-iisang Diyos. At naway ang kanyang pagpapala, kapayapaan, pagpugay ay mapasa ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah. At gayon din ako ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang propeta at huling sugo. Muli ang ating dua, Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana innaka antas samiul alim. O Allah, tanggapin mo ang aming pag-ayuno, ang aming mga sala, aming pagsamba. Tunay na ikaw ang nakakabatid ng lahat-lahat ng aming gawain. Amin ya Allah. So mga kapatid sa Islam, ngayon ay ika-7 araw ng ating pag-aayuno, sapagkat episode 8 ito. Pinapayo sa atin na kinakamusta natin yung ating fasting, kung ito ba ay kumikita o hindi. Yes, tama. Kung kumikita o hindi. Sapagkat ito ay kahalintulad ng investment. Pag ikaw ay naglagak sa negosyo, lagi mong tinitingnan kung nagpo-profit o nalulugi. So kahapon, kami ay nagla-live at 3 beses yatang bumitiw yung nagloko, yung technical. So parang gusto mo nang sumuko. Tama na, wag na. Pero hindi, tinuloy namin kahit ano nangyari. Sige, 3 cut, para na kami robot sa ginagawa namin. Pero bismillah, at tinuloy namin. Siguro isa sa epekto yon na parang humaba yung sabar ko. Kung hindi ako fasting, baka bukas na lang, ustad. Parang ayaw, pero tinuloy namin. Kanina kukuha kami ng tamar. Nagkamali ako doon sa address. Ay, hindi pala dito. Malayo yun. So, baka abot pa. Inshallah, puntahan natin. Nakakuha pa rin. Ibig sabihin, hindi ka mabilis sumuko. Siguro, epekto yon ng fasting, na humahaba yung sabar mo at hindi ka madaling sumuko. So, alhamdulillah, ang tanong kasi, paano malalaman kung umi-epekto na yung fasting mo o hindi? Pag meron na itong resulta sa sarili mo, parang hindi ako masyado mabilis magalit. Parang hindi ako masyado mabilis sumuko. Lahat ng ito ay matuturing natin na yung fasting mo, inshallah, ay umi-epekto. Ang totoo, pag naglagak ka ng 500 piso sa negosyo, tanong ka ng tanong, kumita na? 5 piso? Magkano na kinita? Ganon din, ayaw natin masasayang yung ating mga pagpapakapagod. Dahil sa huli, sinabi na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hindi kailangan ni Allah ang gutom at uhaw. Hindi kailangan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kailangan ni Allah yung ating sinseridad at inshallah yung bunga nito para sa ating sarili. In short, summarize ko lahat yun. Umasal ka na nagpa-fasting. Para hindi ka nagpa-fasting, pwede ba yun? So, kung ang Muslim ay nagpa-fasting, mahaba ang iyong sabar. Mahaba ang iyong pasensya at tanggapin nawa ni Allah. Amin. Episode 8, noong unang panahon, kwento talaga, wala pang mga theater, sine, internet, lalo na. Ang meron lang sila noon ay mga storyteller. Mga magagaling magkwento. Pumupunta yan sa iba't ibang bayan at magkikwento, magpupulong sila at nai-entertain niya yung tao. Kaya ang filmmaking originally from storytelling. Tama ba? Kaya lahat ng principle ngayon ng filmmaking ay galing sa storytelling. Lahat. Kaya yung iba, magaling maglarawan. Pag nagkikwento, talagang, pag si Lola Basyang na nagkwento, talagang, mashallah. Lola Basyang Hindi nyo alam na. Pag nagkikwento yung magaling na tao, talagang napopokus ka. Kaya sa filmmaking ngayon, may tinatawag na heavy graphics. Yung heavy graphics na yon, sobrang dami ng illustration na talagang hindi mo alam kung saan dinadala yung emotion mo. Bakit? Dahil modern na Lalo pagka
Hollywood movie, akala mo talagang realistic, paano nila nagawa ito. For example, isang eksena na nasa gitna ng dagat, gastusan nila yung para magmukhang nasa gitna ng dagat. Bakit? Gusto nila mapil ng tao yung nasa gitna ka ng dagat. Okay? Kaya ko sinasabi yan, sa pagbabasa natin ng mga aya, ng mga hadis sa Quran patungkol sa araw ng paghuhukom, kailangan pagganahin natin yung graphics natin sa graphic card sa loob ng isip natin. Bakit? Gusto natin mapili kung ano yung eksena doon sa araw ng paghuhukom. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran, Yakbidullahu al-ard yawmal qiyamah. Dudukutin ni Allah ang lupa sa araw ng paghuhukom. Wayatwis sama biyamini. At sa kanang kamay ay itutupi niya naman ang kalangitan. Paano kaya yun? No? Dinukot ang lupa, tinupi ang langit. Allahu Akbar. Ang langit ay tinupi niya sa kanyang biyamini. Thumma yakul, at sasabihin niya, Anal Malik ay namulukul ard. At ako ang hari at nasan ang mga hari dito sa lupa. Heavy graphics o hindi? Heavy graphics. Yawma tubaddalul ard. Ito yung kinakuha natin kahapon. Araw na papalitan ni Allah ang lupa ng hindi na lupa na ito. At samawat, ganun din ang mga langit. Wabarazu lillahil wahidul kahar. At sino bang makikipagtunggali kay Allah subhanahu wa ta'ala? Siya ang pinakamakapangyarihan. Sinasabi ng ating mga athar at ilan sa mga sahaba na ang Ardul Mahsyar, yung lugar na kung saan doon magtitipon, dahil tapos na tayo sa pagkabangon, sa pagkabuhay, ay sa Ardu al-Arafah. Sa nakapag-hajj niya, alam niya yung Arafah. Ito yung sa Saudi Arabia na napakalawak ng lugar na kung saan pag nag-hajj, doon tayo nagtitipon. Valid yun. Isa yun sa mga komentary. Pero mas malawak pa. Huwag natin isipin na, alam ko na kung ano yung Ardul Mahsyar kasi galing na ako ng Arafah na-picture out ko na. Alam ko na kung saan tayo bibuhayin. Pero hindi Dahil ginagamit lang ng Quran, ng salita ni Allah, ang ating napakaliit na pag-unawa para magkaroon tayo ng idea at umepekto sa ating puso. Nakukuha natin yun, no? Kasi pag naintindihan mo, nagre-register dito, nakakaramdam dito. Kaya lang ang problema sa isip natin, masyadong limitado. Hanggang dyan lang limitado. Hanggang dyan lang kaya mo maunawaan. Kaya mayroong degree ang pag-iisip ng tao kung sino nagamit niya yung isip niya ng mataas na porsyento o hindi. Kaya yung utak ni Einstein hanggang ngayon pinag-aaralan dahil bakit ganun? Mas marami siyang na-consume o nagamit sa kanyang pag-iisip kaysa sa average na tao. Masyadong limitado Masyadong limitado. Sa isang hadis na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nas yawmal qiyamah ala ardin bayda afra kakursatin naki. Ito na. Bubuhayin ang mga tao sa araw ng paghuhukom sa puting lupa. Sa puting lupa na afra. Ito ay hindi pa nataniman at sobrang pino. May nakita na kayong lupang hindi pa nataniman? Ano kaya itsura ng lupang hindi pa nataniman? Kakursatin nafi. Yung tinapay? Flour. Pagka sinasala yun, di ba? Para sa nagbe-bake kasi may mga, kaya sinasala yun, baka may alien Paglabas nun, sobrang pino sa baba nun. Tingnan yung description, sobrang puti. Ard, bayda, na hindi pa natataniman at sobrang pino na kumikinang-kinang. Yun yung Ardul Mahsyar. Sa isang riwaya o sa taalik nito, laysa fiha mu'allamun li ahad. At wala itong kahit anong, mu'allam kasi yung plug pero marking ang sinasabi dito. Imagine, napakalawak na lupa na hindi pa natataniman,
kumikinang, sobrang pino, doon lahat ng mga tao tatayo. Walang marking. Walang kahit anong palatandaan. Wala kang sasabihin sa text, dito kami banda sa merong, nakikita mo ba may SM dito, kaya may gasolinahan dito, sa tapat kami ng Phoenix. Bumbuhay mo na lang, sinabi mo sa tapat ng Phoenix, sa dami ng Shopee mo, sa dami ng... Tingnan mo, wala kang landmark. Ano mararamdaman mo? Okay, testing. Ano feeling ng walang landmark? Feeling mo, paano kaya to? Nakakatakot. Yun siguro ang pwede natin ma-describe. Bakit? Hindi mo alam kung saan ka dadamputin, paano ka hihingi ng tulong, pero sa isang hadis na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yajma'u Allahu al-awwalina wal-akhirin fi sa'idin wahid. Pagsasamahin ni Allah, titipunin ni Allah lahat ng mga nabuhay mula sa unang panahon hanggang sa huling panahon sa isang lugar, okay? Fayasma'uhum ad-da'i wa yanfudhu al-basar. Pero kung meron kang gustong tawagin doon, ay maririnig ka ng tatawag, at kung meron kang gustong makita, makikita mo yung gusto mong makita. Depende sa lawak ng imagination natin, pero ilan ang tao? Plain ang tungtungan natin. Pero pag gusto mong hanapin ng isang tao, dahil inargabyado ka niya, maririnig ka niya. Pulan! Natatanda mo yung ginawa mo sa akin! Maririnig ka niya. Sa dami ng tao. At pag gusto mo siya makita, makikita mo siya. Isa pa sa iniisip ko, ano kaya? Naka-formation kaya, line, o kaya hanap ka ng hanap, o kaya wala tayong damit. Pero nangangamba ka, wala kang chance makatingin sa aura ng ibang tao. Bakit? Sobrang pagkatakot mo at sobrang abala mo. Isa pa sa description ng lugar na yon ay ang araw daw ay magiging malapit. Of course, merong hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inshallah, matalakay natin to sa ibang araw, sab'atun yudilluhumullahu fi dillihi yawma la dilla illa dillu. Common to, lagi natin nakirinig sa mga khutbah na meron daw 7 uri ng tao, hindi 7 tao 7 uri, classification, kategorya, 7 uri ng tao na makakasilong sa arsh, sa lilim ni Allah, sa araw na walang silong maliban doon. Dahil ang araw ay lumapit. At ng araw ay lumapit, ang mga tao ay magpapawis. Hadis ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yung pawis ay pwedeng maging mataas, hanggang paa, hanggang bukong-bukong, hanggang tuhod, hanggang baywang, hanggang leeg, at yung iba malulunod sa kanilang pawis. Paano yun, Ustad? Allahu alam. Sabi ko sa iyo, palakasan ng graphic card eh. Kung mahina yung graphic card mo, hindi mo mapaprocess. Pero, paano yun? May imposible ba kay Allah? Wala. Tudna syams yawm al-qiyamah min al-khalqi hatta takunu minhum kamikdari mil. Bababa ang araw sa araw ng paghuhukom hanggang sa ang sukat nito sa nilikha ay mikdar mil. Ano ang mil? Ang mil ay pwedeng milya, 1 milya, malapit pa rin yun. 1 milya, ilang kilometers ang 1 milya? 1.5? Malapit. Mahilig ba kayo sa science? Hindi. Yung pagbabago ng mundo ngayon, yung pagkatunaw ng mga yelo sa North and South Pole, na nagiging dahilan ng... Pero wag na kayo manood, matatakot kayo. Pag pinanood nyo yan, sinasabi, 50 years from now, ganito na mundo. 25 years from now, ganito na mundo. Kasi nga, nagbabago na yung mga nilikha dito sa mundo dahil sa kagagawan ng tao. Wala na yung cycle na nakasanayan niya for billions of years. Ngayon, sinisira talaga ng tao. Pwede rin yung meal, sabi ng iba, yung kohol na nilalagay sa mata. Alam niyo ba yon? Pag yung kohol, alam niyo hindi? Parang, may kutsara yun na maliit. Yun, meal din yun sa Arabic. Meal. Mas malapit. Kasi okay na ako doon sa 1 milya.
Pero kung ito ang sukat ng araw, talaga maliligo tayo o lalangoy tayo sa ating pawis. Subhanallahil azim. Man jaa bil hasanati falahu khair minha wa hum min faza'in yawma'idin aminun. Pero hindi lahat ng tao magsasakripisyo, magdudusa sa kanyang pawis. Bakit? Yung iba din ay safe din doon, katulad ng binanggit natin na yung 7 uri ng kategorya. Ang tinutukoy dito palagi, yung mga taong naging masuwayin, hindi na nampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, may 2 points pa ako dito. Gaano katagal ang araw ng paghuhukom? Ito ang mga sinabi sa marangal na Quran, وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ. Sa aya na ito, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga tao ay minamadali kanila sa kanilang parusa, pero hindi nilalabag ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang pangako, at ang isang araw sa iyong Panginoon ay katumbas ng alfi sana mimma ta'uddun. May 1,000 years ang isang araw. Matagal, no? Okay. Pero hindi daw yan related sa araw ng paghuhukom, pero related to sa kabilang buhay o sa time ni Allah subhanahu wa ta'ala. Iba-iba yung oras, no? May iba-ibang time zone. Ta'arujul malaikatu warruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Dito naman binanggit, ang mga malaika ay nag-iikutan at ang mga kaluluwa ilayhi fi yawmin kan. Doon sa araw na yon na ang sukat ng mikdaro ng isang araw ay 50,000. Yung una 1,000, ito 50,000 naman ang isang katumbas ng isang araw. Mahaba pa rin. Tudabbaru al-amru minas samai ila al-ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Ito rin ay si Allah subhanahu wa ta'ala nangangasiwa ng langit at lupa, at sa pagkakataong ito binanggit naman ang araw doon ay may katumbas na 1,000 taon. Ilan? Merong nagsasabing 1,000 at may nagsasabing 50,000. Tinanong si Ibn Abbas radiyallahu anhu, ano ibig sabihin nun? Ba't may 1,000 dito? Ba't may 50,000 doon? Sa kabilang buhay. Ang sagot ni Ibn Abbas radiyallahu anhu, si Ibn Abbas ay isa sa pinakamahusay magtafsir dahil natuto siya mismo sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayo, hindi tayo qualified na magsabi sa Quran, nabasa ko to, ang paliwanag ko dyan ay ganto ganyan. Hindi. Pero pag sinabi natin Ibn Abbas, tafsir Ibn Abbas, ito ay kabilang sa pinaka-valid na tafsir. At ang sagot ni Ibn Abbas dito, tungkol sa 1,000 dito, 50,000 doon, ang sagot niya ay, Allahu a'lam. Ang sagot niya, sabi na may ibang mga scholar, yan ay pag sinabing 1,000 years, 50 years, figurative. Ibig sabihin, matagal. Pero ang sabi naman ng iba, depende sa tagpo. Maaring yung pag-ikot ng malaika dito ay katumbas 50,000 years, at dito naman yung pagkabangon ay katumbas ng 1,000 years. So depende sa tinutukoy na tagpo sa araw ng paghuhukom. At bilang panghuli, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, al-mulku yawma idin al-haq lirrahman wa kana yawman 'alal kafirina asira. Napakaraming gantong aya na para sa taong hindi mananampalataya ay sobrang hirap ng araw o ng panahon doon. Sobrang tagal. Pagka mahirap yung isang araw, mahaba, no? Haba, dahil mahirap eh. Para sa taong hindi mananampalataya, mahirap ang kada araw sa kabilang buhay. Hindi lang isa, hindi ko na binasa yung iba. May tinatawag sa usul na mafhumul mukhalafah. Once na sinabing para sa mga hindi mananampalataya ay sobrang hirap ng sitwasyon, pag sinabing mafhumul mukhalafah sa mga mananampalataya, ibig sabihin madali. Nakuha niya ka? Sinabi, sa hindi mananampalataya, mahirap ang isang araw doon. Sobrang tagal. 50,000 years o higit pa dahil sobrang hirap ng dinadanas nila. Pero sa mananampalataya, mafhumul mukhalafa, pag binaliktad mo yon, kung mananampalataya pala, madali. Yes, madali. Kaya nga sa ibang hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang araw ng paghuhukom para sa mananampalataya ay parang salatul farida, parang isang obligatory prayer. Parang 4 rakaat, parang zuhur, 4 rakaat o kaya asar. Akala ko 50,000 years, akala ko 1,000 years dahil mananampalataya ka. Sa isang hadis naman, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, parang sa pagitan ito ng zuhur at asr.
Ganun lang ang araw ng paghuhukom sa'yo. At sa iba naman, parang ito ay Asr to Maghrib. Ibig sabihin, kung ikaw ay tunay na nanampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang lahat ng ito ay magiging madali. Kaya ito ang gusto natin sa ating pag-aaral. Gusto natin tuwirin talaga yung ating mga sarili na, Ya Allah, Allahumma rzuqna imanan daiman. Ya Allah, bigyan mo kami ng mataas na pananampalataya. Ituwid talaga namin ang aming mga gawain para pagdating doon, anihin namin itong mga pagpapala na ito. At talagang hindi natin nanaisin na 50,000 years ka nagdudusa, lalangwi ka sa apoy mo, wala pa tayo sa kalahati ng mga parusang binabanggit natin para sa mga naging masuwayin, sa mga batas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya patuloy natin itong tuklasin, kasabay ng paghingi natin sa ating Panginoon na pagkalooban niya tayo ng matibay, tunay, palagian na pananampalataya na ating ay ang takot kay Allah. Ramadan, taos pusong pagbibigayan, tunay na pagmamahal.